Malipayon nga adlaw sa aton nga manugpalamati kag sa aton mga hinigugma nga taga-subaybay sining aton programa ang pagpamalandong sa pulong sang Ginoo. Isa naman ka episode nga aton pagatun-an karon ang pulong sang Dios nahanungod sa mga adlaw-adlaw naton nga pagginawi. Nga kun sa diin may ginahuna-huna kita kung kaisa nga amo ning husto apang sa atubangan sang Ginoo. Lain niya ang iyang mga tinutuyo para sa aton. Apang bag-o naton talakayon ini nga pagtuon, inaagda ko anay kamong nga tanan nga magpamalandong kita, mga muyo kita, mangayo kita sang giya kag gahom sa paghangop sa aton pagatun-an sining adlaw. Let us pray. Our great and loving God, we pray for this morning. We thank you for the wonderful time again that you have given in which we can study thy words. Help us to understand and guide us through your Holy Spirit. We pray in Jesus' name. Amen. Ang aton pagatun-an karon na sentro sa mga hurubaton, no? Hulubaton sa aton pa mga proverbs. Masentro ini sa sinulatan sang pinakaalam nga hari nga nag-exist sa sining kalibutan naton. Ang iyang ngalan si Haring Solomon. Kapitulo 16, versikulo 25, nagsiling diri ang iya ginsulat, "There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death." Tud, no? Bilang tawo, suno sa aton na andan, kung ano iya ang aton natun-an sa sulod sang aton panimalay, abi naton niya amo na ni humusto. What if ang panimalay nga aton natubuan o kung sa diin na bilong kita ay wala nakatuon sing intsakto nga pagtuon na hanungod sa tama at mali. I mean, naanad nga ang kung ano ang nagsulod sa huna-huna, amo to yang gina-consider nga tama. What if ang tatay abusador, abusive? Eh di, ang matun-an sang bata, abusar. What if ang nanay butigon o kung wala tuad sang husto nga mga prinsipyo sa bata? Eh di, ang kabataan, ang resulta niya, butigon man. Why start negative? Kay amo ini ang ginahambal sang balaan nga kasulatan. Bilang tawo nga na-separate ang aton relationship sa Ginoo tungod sang sala. No, gintunan ina naton sa kapitulo 59 sa nagliligad naton nga pagtuon. 59 bersikulo 2 sang Isaiah, no? Siling ni Isaias dire sa 59 bersikulo 2, "But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear." Kung kita nahiwalay sa Dios, ang aton nga gahom sa pagtuman, ang aton gahom sa paghuna-huna sang tama pa o kung tsakto pa o na ibanan. Kung usisaon naton ang kapitulo 15 sang John, gintunan naton sa nagliligad in verse 5, naghambal diri ang Ginoong Jesus, "I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, the same bringeth much fruit, for without me, ye can do nothing." Kay kun wala sa akon siling niya, wala kamo sing sarang mahimo. So being separated from God because of our iniquity, ang stand sang tao karon nga gintawag nga taong mamalatyon, mortal man. Ano ang rason nga napatay ang tawo? Kapitulo 6, bersikulo 23 sang Roma nagasiling kay ang bayad sang sala kamatayon. Sa aton patungod sining sala na separate kita sa aton Ginoo, tungod sining sala na galipod ini nga sala
sa relasyon naton kag sa aton Dios, mga hinigugma. Ano bala ang puwersa sang tawo sa naga-exist nga gahom sining kalibutan nga ang naga-lead out mostly amo ang gahom sang kadulom na ginagamhan ni Satanas. So dapat magabalik kita sa Ginoo. Rason nga makaano kita, nga makatindog kita sining mga pagtilaw. Luya manggid kita. So kinanglan naton sang gahom, kinanglan naton sang kusog, kinanglan naton sang pagsustener sining kinabuhi naton. Agud to nga ang aton nga pagkinabuhi hindi kita matawag nga pinabayan. Ang aton nga pagtuon sa nagliligad nagadulong sa aton sa pagkilala nga kita maluya gid. Without God, we can do nothing. So di modo kung na-separate kita sa Dios, wala sing garantiya nga ang tanan-tananta nga ginadesisyonan husto. Being separated, ini nga experience ang tao, nagakahulugan nga maluya siya sa iya pagkinabuhi, maluya siya sa iya pagdesisyon, maluya siya bisan pa sa resulta sang iya mga desisyon, masami nga masapwan nga kalaglagan ang abtan sang tawo nga niseparar sa Dios. So di modo, ano dapat ang obrahon sang tawo agod nga hindi siya magpabilin sa kahimtang sang kalaglagan. Kadto kita diri balik kita sa tulunan nga ginsulat ni Haring Solomon, kapitulo 3 sang Proverbs, no, sang hulubaton. Proverbs chapter 3. In chapter 3, umpisa kita sa verse 5. Kaya siling niya, ang huna-huna naton, kung aton sundon, nga siling ta maayo ni. Apang ang resulta niya sini, kalaglagan. So kay sino huna-huna, kag diin kita magsalig sang aton mga decision. Chapter 3 in verse 5, sang Proverbs nagsiling diri. Trust in the Lord with all thine heart. Magasalig kita sa Ginoo, sa bugos naton nga kasing-kasing. Pag siling bugos, how many percent is that? So, 100%. Hindi naton pwede saligan ang Ginoo 90% and then ang 10% sa aton, or hindi pa naton pwede gyapon saligan ang Ginoo 99% and then 1% sa aton, siling niya with all thine heart. Sa bugos naton nga kasing-kasing. Padayon diri chapter 3 verse 5 sang Proverbs, and lean not unto thine own understanding. Hindi kuno kita magsalig sa aton kaugalingon nga paghangop. Manang paghangop sang tawo, masinalaypon bilang tawo. Apang ang paghangop sang Dios, kabuganaan sa aton nga mga kapos sang paghangop. Kabay pa nga aton ini pamalandungan ang sunod pagid nga mga paglaygay diri sa aton ang bersikulo 6. Chapter 3 verse 6 sang Proverbs nagpadayon, in all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Agud hindi kita malaglag sa aton mga dalanon, mga hinigugma kag mga pinalangga namon nga mga abyan kag mga kauturan. Ginagalaygay diri sa aton nga sa tanan naton nga mga dalanon, kilalahon naton siya. Ang buot hambalon, hindi kita pwede magsalig sa aton kaugalingon nga mga paghangop. Kay sin o dalanon ang aton sundon. Magsiling kita nga kilalahon siya sa aton mga dalanon. Sa aton pa, we always have to compare. Compare what? My decision and God's decision. And He shall direct thy path. Tadlungon niya ang aton mga banas. Ay hindi man naton maistorya ang Dios kay malayo man gid siya. Nga malayo tungod kay nasiparar kita tungod sang sala. So, what shall we do now? Diin kita magbase agod nga ang aton mangin desisyon bilang tawo mangin matadlong nga pagdesisyon. Magabase kita diin. Magabase kita sa iya nga mga ginbilin sa aton nga mga testamento
Mangginbilin sa aton nga mga paglaygay pinagi sa mga pulong nga ginsulat sang iya nga mga manalagna kag sa iya nga mga disipulo kag sa iya mga sinugo sa pagsulat sini. Sa aton pa, hindi kita pwede nga magpangabuhi alone, apart from our God. We know that the enemy is just watching us. Kaangay siya sang ano? Kaangay siya sang nagangurob nga leon nga handa sa pag dugmal sa aton sa tion nga kita maluya. San-o nga nangin maluya ang tawo? Ano nga panahon nga ang tao nangin maluya? Nangin maluya kita kung kita ano? Kung kita malayo sa Ginoo. Ano ang nagapalayo sa aton sa Ginoo? Ang nagapalayo sa aton amo ang sala. Sa aton pa, kinanglanon naton magbantay. Paano kita magbantay? Mangin vigilant kita. Bantayan gid naton sing makugi. Ang aton ginahambal, ang aton mga ginadesisyonan, ang aton nga mga tendencies. Labi na gid ang aton mga motibo. The motive. Sa diin nagaumpisa ang motibo. Ang purpose sang imo huna-huna, ang purpose nga ang himuon mo ini. Kinanglan aton pirmi o sisaon. Ang laygay ni San Pedro diri sa kapitulo 5 bersikulo 8 sang unang Pedro. Be sober. Relax lang kuno kita, no? Be vigilant, mangin magbalantay kita, no? Because your adversary, the devil, kayang inyo mga ang kaaway, inyo nga kontra nga among yawa, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Kay ginagaluyong siya nga leon, agod nga nagapangita sang iyang tulokbon. Sinugid ang una gid nga ginadugmal sang leon. Una na, tulok-tulokon niya malang kana. Nayuhom na siya dayon, no? Pagguwa sang pangil niya, paglaway niya, handa na ka. Pag-ukbo niya mo na, dalaganon ka na kag lagson. Of course, from lagyo na entawo. Pero kung luya na gid ang tao, pro palagyo, ang resulta niya, ano, bisan magsaka ka pa sa kahoy, sa kaon makagyapon sang leon. Ang problema, hindi ka nakalambot sa kahoy kag makapalayo pa sa iya, magsaka ka didto. Kay wala ka pa kalambot sa kahoy nga imong sakaan, agud makalikaw ka sa leon. Nalamon na niya ang bahin sang aton lawas. Unahon niya gid ang ano, ang tiil, para hindi ka nakapalagyo. Ulihi man na ang ano, ulihi man atong tagipuson. So, kung nantahon naton, paluyahon kanya anay. Kaya hindi niya man ka mapirdi kon baskog ka. Paano kita magbaskog liwat? Utod, hinigugma ang aton nga gwardya sa aton mata, ang gwardya sa aton ilong, ang gwardya sa aton dalunggan, sa aton mga baba, bisan pa sa aton huna-huna kag kasing-kasing. Walay liwan kundi ang pulong sang Ginoo. Dapat gwardyahan gid. Kay kung hindi naton magwardyahan, wala kita sang total safety sa sining kalibutan nga aton ginapuy-an. Siling niya, in all thy ways, acknowledge God. Paintrahon tagid ang Ginoo sa tanan naton nga mga plano, sa tanan naton nga mga huna-huna, kag sa tanan naton nga mga desisyon. Sino dapat ang magdesisyon? Kita o kanang Ginoo? Budlay, no? Amo ni ang rason kung ang yawa nagrebelde kasi niya ula man gid liberty ang tawo ba? No, ula man liberty diri sa ula man sang there is no freedom. Hambal niya to sa iya nga mga anghel dito sa langit, sa iya mga nasakpan sang wala pa gid siya nahulog diri sa duta. Lucifer naguna-huna sa iyang huna-huna separate from his God. Sa iya kagalingon niya hustog rin ng ubrahon ko. Kaya man siguro ni nakon nga itapol down ang paggobyerno sang Dios. Kaya man ako kay damo man ang mga angels nga nagapati sa akon. Kaya man siguro ni umpisa na siya huna-huna. Kag iya na to panghambalan kag nagahimo siya sa ginatawag naton nga
uh, antes before sang election, may ano gani? Kampanya. Nag-umpisa na siyang pangampanya dito sa langit sa iyang mga tinutuyo. Kag ang iyang style, again, deception. Ginpatalang niya ang huna-huna kag balatyagon sang mga ang mga anghel sa langit by introducing a different way of thinking. Sila niya, wala man diri sang kahilwayan sa langit. Nga aman, may kasuguan ang Dios sa iyang panggobyerno. Hindi kita hilway. Tuman kita nga tuman, wala kita kahilwayan diri. Pero kung ang taon naton, ang Dios biya gugma. Kag ang tuod-tuod nga gugma, hindi siya mangin pure nga gugma kung wala kahilwayan. No? Ang Dios luyag niya nga alagaron siya nga may liberty. Kung alagaron siya sa gugma, hindi kay nahadlok ka sa iya, kundi nga pinaagi sa gugma. Kung lang taon naton ang pulong sang Dios, bisan pa ang iyang kasuguan gani, no? Ay napasad sa gugma. Try to consider the text found in chapter 14 sang the book of John. John 14 verse 15. John 14:15. If you love me, keep my commandments. As simple as that, utod, mga hinigugma. Kung ginahigugma ninyo ako, magtuman ka mo sang akon, o kung magtipig-tipigan ang akon mga kasuguan. Ay kung hindi naton pagtipigan, asigurado gid, malapas gid. Sa aton pa kung wala sang liberty, kung wala sang freedom, ay di wala sang gugma, kay yabihan man lang ka. Like for example, ining mga robot ba lang nga mga toys, mga yabihan, o ang iban dira, di battery. No? Just imagine nga may ikaw nga diyabe. Kung yabihan mo na, maglakat-lakat na siya ka magkadto sa imo kag manilap-nilap, tapos ang ikog niya magpisik-pisik man. Sa aton pa nalipay ang aksyon sang ido o kung sang puppy o toy, maga-ikog-ikog siya. Ang iyang action kung lang taon naton may gugma, nalipay siya. Pero ang pamangkot sa tinuod, may balatyagon ang ido, wala. Wala siya sang balatyagon. Kaya ano siya? Di battery, robot. Hindi na pwede nga amuhon sina sang Dios ang iyang pamaagi sa iyang panggobyerno. Di modo, gimbutangan niya sang freedom. Ang balatyagon, kaguna-huna sang iyang mga ginsakpan, mga tinugan niya nga mga manugtunda, mga angels in heaven. There was freedom actually. There was liberty. Galing kay patalangon man gid sang yawa ang iyang mga ginsakpan, agud nga matuman niya ang iyang mga handom kag mga plano sa kinabuhi niya. Separate away from the plan of God, away from God's will. So, i-deceive niya ang iyang mga katawan. Well, in fact, sa aton nga mga katawan, bisan si San Pablo nagsiling diri sa aton nga mga katawhan. Ginhambal niya ini sa mga taga Galatia. Galatians chapter 5 verse 13 nagasiling diri. For brethren, ye have been called unto liberty. But remember, it did not stop on that point. Siling niya diri nagpadayon siya. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. Meaning, ini nga liberty, ini nga kahilwayan, gamiton sa ano? Gamiton sa gugma. Kag, when we talk about the love of God, it has something to do with our loving obedience to His will. Kay kung wala pa man naton siya ginigugma, di siya magtipig sa iyang mga kasuguan. Pero kung ginigugma naton ng Ginoo,
ang iyang manifestation sini, ang iyang pagpahayag sini nga gugma ay makita sa aton mahigugmaon nga pagtuman. And this is the highest form of worship sa aton Ginoo. Ining itawag naton nga following His will. No? So balikan naton siling niya, gintawag kita sa pagkahilway lamang, hindi paggamiton ini nga kahilwayan sa sa okasyon o kon sa sirkumstansya sang unod. Nga ning mga sirkumstansya sang unod? If we go towards the next verses here starting in verse 19, Galatians 5:19, ano ining kapahayagan sang buhat sa mga unod nga dira lang dapat kutob ang aton nga ginatawag nga liberty. Ano klase kahilwayan na? May limit? There must be a boundary. No, bisan pagani sa kasanag kag sa kadulom, may ara pirmi May ara pirmi nga boundary. Never nga wala sang boundary mga hinigugma naton nga mga utod. Kung kita hilwayon nga wala sang boundary ang aton kahilwayan, nga may pulis, nga may mga barangay tanod, nga may mga military, kay nagagwardya sila, they have been vigilant in guarding our safety. Kay kung maglapaw kita sa boundary sa ginatawag naton kahilwayan, ang resulta niya hindi gid maayo. So the boundary there is what? Love. Kung maglapaw ka na, hindi na siya love. We are not serving the law of God. We're not serving the will of God. We're not serving anymore God's will if we are going to go beyond sinang natawag naton nga boundary sang kahilwayan. So ang kahilwayan naton dapat dira lang asta sa pagkahilway sa paghimo sang husto. Pero hindi luyag ang Ginoo nga magtabok kita sa boundary sang sala o magtabok kita sa boundary sang light and darkness. He wanted us to stay in the light sa paghimo sing maayo. Gani ginsiling niya, lamang hindi ini paggamiton sa kahilwayan ang ining kahilwayan sa okasyon o kon sa sirkumstansya sang mga unod. Ano man ining unod nga ginatawag diri? Flesh. Galatians chapter 5 verse 19. Now the works of the flesh are manifest. Ginpahayag ining mga buhat sang unod nga amo adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, verse 21 nata, murders, drunkenness, revelings. Kung lang taon nato, no? What are these things? Puraw ini mga sala nga enjoy sa mga tao while doing this. Ang pagkahubog-hubog, magansal nga kinalipay, ining natawag naton nga pagkahisa, no? Ang makamakihilawason, ang pagkahigko, ang pagbinastos, ang mga pagsimba sa mga Diyos-Diyos, ang mga diwatahan, no? Ang mga babaylan, ang kainiton, ang kaawayon, ang pagbinais, ang ginatawag nga pagkahisa. So kadamo, no? So sa aton pagkali, ay ning liberty nga ginatawag naton, hindi naton paggamiton nga himuon ta pinagusto na lang kita sa paghimo sing malaot. Kundi nga ang liberty o kanang freedom ginhatag ini sa Ginoo sa aton agud makapagusto kita sa paghimo sing maayo. So tama si Satanas sa paghambal niya nga wala sang freedom sa langit. Wala sing tuod-tuod nga gugma kung wala sing matuod-tuod nga freedom. Sa aton pa, since ang Dios gugma, ginpahayag niya ang iyang gugma sa aton paagi sa pagpaubos sa iyang kaugalingon by sending His Son. Ano yang iya sang yawa? Ginpahayag niya ang iyang
pagarbo, pagpataas, pagpabugal. So napahayag ang iya nga tuod nga motibo sang iya nga mga plano agud nga patalangon ang mga angels una, lakip ang mga katawhan ikadua. Sa sining kalibutan, agud masunod niya ang iya nga handom nga aggawon ang panggobyerno sang Ginoo. Rebellious spirit. Iya ini sang kaaway. Sa aton pa, ining liberty, kangay diri sa Philippines, may aton kita ginatawag nga ano nga klase sa panggobyerno. May freedom kita of speech. May freedom kita of expression. May freedom kita to express kung ano ya ang sulod sa tong huna-huna, pero hindi lang pasobrahe. Ina nga freedom agud nga hatagan sing false accusation ang mga tao sa aton palibot kay akusaran kita sina sang libel o kung hambalon mo siya sang hindi husto kag pasipalahan mo ang isa ka tawo, maakusaran na kita sang oral defamation. Sa aton pa, this kind of government sa aton, may ara kita nga liberty. Ano nga klase sang panggobyerno ang aton? So, ang Philippines may democratic form of government and yet may mga police, may mga military, kag may mga barangay tanod in the local government unit sa mga barangay. To safeguard sa ang ginatawag naton nga ayon sa kabubuton o kon ayon sa kamatuuran, kag ayon sa gugma, no? Kay kung may gugma kita, hindi ta pagkawatan ng aton nga isig kapareho. Hindi ta paghimu-imuan sa mga false accusation ng aton nga mga abyan, aton mga paryente, aton mga isig katao. So as ini nga liberty ginabusaran sang ano? Ginabusaran sang kaaway kag gusto niya ipalaton ini sa huna-huna kag balatyagon sang tao nga makapagusto lang kita bisan ano aton himuon, bisan malain na himuon ta lang gyapon kay liberty man. Kun himuon ta ining mga butang, ano ginhambal diri? Chapter 5 again in Galatians chapter 5 in verse 21, may pagpaandam ang Dios diri, no? Siling niya, of the which I tell you before, as I have also told you in the time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. So kalaglagan. Amo na ginhambal kina sa Proverbs, there is a way, seem it right sa tawo. Apang ang katapusan sini kalaglagan. God, our God, doesn't want us to be destroyed. That is why He sent Jesus as a remedy sining aton nga mga depekto nga mga huna-huna kag balatyagon. Abyan kung ikaw nagahuna-una nga inang freedom ang ihatag sa aton, gamiton naton sa husto. Kag hindi naton luyag nga gamiton ini sa mali. Ginaagda ko ikaw sa pagpangamuyo, sa pagpanugyan. Sini nga freedom agud hindi naton paggamiton sa malain, kundi gamiton naton ini nga sa pag-alagad suno sa plano sang Dios, ang Dios sang gugma. Let us pray. Father in heaven, we thank you for the wonderful lesson that you have given us today. Nga bisan pa sa amon pagka maluya bilang tao, imo kami ginwarningan, gintagaan sang imo nga gugma, pinaagi sa pagpahanumdum sa amon. Nga sa amon huna-huna bilang tao, ini mga butang maayo, apang sa katapusan, kalaglagan. Agud nga mangin safety ang amon mga desisyon, O God. We pray that you will always turn our mind and our hearts towards you, towards your word, towards the Holy Scriptures. Nga i-acknowledge ka namon sa tanan nga tion sa amon kinabuhi. Nga dapat amon talupang doon. Kag paintrahon ikaw sa tanan namon nga mga plano, kag sa tanan namon nga mga desisyon sa amon kinabuhi, agod nga tadlungon nimo ang amon mga banas. Because
ang amon nga pagkatawhanon maluya kami. We wanted to be strong, dear Father, by giving us your word, wisdom, that we might be wise in all decisions that we are going to make in our lives. Thank you so much for granting our humble petitions. May Thou forgive us again with our sins and make us all happy by doing your will in our lives, we pray. In Jesus' name, Amen. He's Coming Broadcasting Network.